Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tutukan ng mga walang prenong aksyon. Huwag na huwag bibitiw dahil aarangkada na. Doktor na nakipagkaibigan gamit ang sikat na social networking site. Pinatay ng batang ka-eyeball. Absuelto sa pamumugot ng ulo, siningil ng sariling kapalaran. Pusin na namin ang buhay niya kay pag nabuhay, kami ang papatay niya. Dapat lang. Ito ang takbuhan ng mamamayang nasa katwiran. Tutok, tulpo. Tiwala agad ang binigay ng isang doktor sa binatang nakilala sa isang social networking site. Pero sa unang pagkikita pa lang, mukhang di na nag-click ang dalawa. Doktor na nakipag-eyeball sa sariling tahanan, natagpuang deadball. Mala suspense film ang tema. Kahindik-hindik ang mga eksena. Ang dalawang killer, animo isang malaking hayop ang kinakatay. Halos madulas na ang isa, pero di matinag ang madugong eksena. Nang mapatumba ang biktima, ang punong kontrabida nagpaalam pa sa kamera. Sa bayan ng Bacolod sa Negros Occidental, matunog ang pangalang Dr. Andres Gumban o mas kilala bilang June Gumban. Magaling at maalaga raw sa kanyang mga pasyente. Ang doktor, isang pulmonologist. Masaya siya pag yung pasyente talagang madaling gumaling sa sakit. Pag wala yung pasyente, ibabayad sa kanya. Personal na yung napabayarin. Labis din ang paghanga sa kanya ng anak-anaka na si Christopher. Hindi man siya tunay na anak, lubos na pagmamahal naman ang naramdaman niya mula sa doktor. Nag-aral niya ako, tapos pupunta sa Amerika. Then, maganda yung banding na may papa. Ngunit sa kabila ng kanyang katanyagan, nakaramdam pa rin ito ng pangungulila. Kaya naman nahumaling siya sa isang networking site. Dito niya nakilala ang 16 na taong si Aris, hindi niya tunay na pangalan. Taong 2010 nang unang idagdag ni Doc June sa kanyang friends list ang pinatilyo. Mula sa mga larawang ito ni Aris sa kanyang account, kapansin-pansin na pagiging masayahin ng high school student na si Aris. Kaya naman agad ding napagkatiwalaan ng doktor. Ayon sa mga pamilya ni Doc June, mahilig umano itong makipag-eyeball sa mga kaibigang nakikilala sa Facebook. Nakikilala rin naman daw nila ang ilan sa mga kaibigan nito. Sa Facebook, sa clinic, may nakikita ako minsan na nagsisearch sila doon ng mga i-add nila ng friends. Bali, ngayon niya lang nakilala. Hindi nga namin kilala. Ikapito nitong Mayo nang magpaalam ang doktor na aalis. Aniya, 4 na araw daw siyang mawawala. Mula noon, hindi na raw nagkaroon pa ng pagkakataong makita ni Christopher ang amain. Hinala niya marahil ay may kasama itong mga kaibigan. Kung may bisita, doon niya dinadala. Dahil dito, private. Hindi pwede. Dito yung pamilya. Basta
Pasado 1:00 ng umaga nung Mayo 11 dahil sa isang tawag, agad nilang tinuo ang bahay ni Dr. Gumban sa barangay Alihis, Bacolod City. Kumatok yung maid namin sa kwarto na ganun, sumisigaw. May nangyari daw sa tatay ko. Pumunta kami dun sa Alies kung saan nangyari yun. Ito ang bumungad sa kanila. Nagkalat ang dugo sa sahig at mga pader ng bahay. Sa itsura pa lang ng loob ng bahay, animo isang demonyo ang gumawa ng krimen. Daming dugo. Nandun na si Wapa sa banyo nakahiga. Kaya yung kamay niya nakaganon. Tapos kaikis yung paa. Puno ng dugo yung mga sahig sa labas. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, 2 kabataang lalaki ang salarin sa pagpaslang kay Doc Jun. So nag-introduce through Facebook, ang nag-bet sila at saka sinundo sila ni Doktor papunta doon, dinala sila sa bahay ni Dr. Gumban. Sa tulong umano ng isang kapitbahay ng doktor, nasa kote agad ng pulisya ang mga salarin. Na mayroong na isang residente doon na parang nag-aaway sa loob at saka nag-responde agad yung na nakita na natin, may isang civilian agent ng RIU at CIDG na nakauna sa insidente as a crime scene, and nakita na namin doon na pinapano na yung mga suspects. Ayon kay Jonathan Maniego, pasado 10:00 ng gabi nang makarinig siya ng ingay mula sa bahay ni Doc Jun. Papahinga ko sa loob ng kwarto ko. Pagkatapos, mga 10:30 or 10:45 in the evening, meron akong narinig na sigaw. Yung parang baboy na iniihaw. Oo, at saka malakas. Ngunit sa mga pahayag umano ng 2 kabataan, kahina-hinala raw ang kanilang mga sagot. Dahil dito, gumawa na siya ng hakbang upang makumpirma ang nangyari sa loob ng bahay. Kaya nga, automatic instinct ang ginawa ko, pinalabas ko sila. Try ko makalabas sila sa bahay. Pagbukas ng pito, sabi ko, pinatay mo si Dr. Gumban ah. Sabi ko, labas. Sabi ko sa kanila, labas. Parang nagpanik silang dalawa. Lumabas naman ang 2 lalaki sa loob ng bahay at nakita niyang halos bumahana ng dugo ang loob. Agad na umano siyang tumawag ng tulong para sa responde ng pulisya. Mayroong dumaan na Starex, mag-asawa. Naparaan ko. Ako, ma'am, good evening. Mayroong framing dito sa loob. Si Dr. Gumban, pinatay ng 2 tao. Pwede pa makatawag kayo ng pulis or tanod? Sa paunang investigasyon ng pulisya, pagnanakaw ang motibo umano ng mga sospek. So nakita natin ang motive doon based man sa na-interview natin yung mga suspect at talagang nakawan nila yon si Dr. Gumban at pinaplano na nila na talagang patayin nila yung doktor. Tutukan, ang tunay na motibo ng inakalang mga kaibigan, demonyo pala ang katauhan sa pagbabalik ng Tutok Tulfo. Don't go away, magbabalik ang Tutok Tulfo dito sa TV5. Sobrang obvious yung pimple marks ko dito, oh. Vaseline Men Face Scrub instantly removes